Hi, hello mga kaibigan, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Nasa ika-4 na araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihan na ating natanggap dahil sa ating pagsisikap at sa pagpatuloy na paggawa ng kabutihan at pagiging tapat sa ating tungkulin bilang alagad at bilang binyagan na naniniwala sa hangarin at layunin ni Kristo sa kanyang paghahari. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa layunin na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Ang aking pagkakilanlan sa inyo ay hindi ko pwedeng hindi pasalamatan, kundi yung aking kagalakan na kahit sa kaunting pagkakataon na makarinig kayo, kaunting oras na inilaan nyo sa pakikinig, ma-share nyo rin ang vlog na ito. Sa araw na ito, Disyembre 4, 2023, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 11. When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, "Lord, my servant is lying at home, paralyzed, suffering dreadfully." He said to him, "I will come and cure him." The centurion said in reply, "Lord, I am not worthy to have you enter my roof. Only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come here, and he comes, and to my slave, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Amen, I say to you, no one in Israel have I found such faith. I say to you, many will come from the east and west and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven." Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na ito at narinig natin ang pagiging tapat at malaking paniniwala ng sundalong ito ng isang centurion sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, "I am not worthy to have you enter under my roof. Only say the word, and my servant will be healed." Hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa aking bahay. Ngunit sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. Napakaganda. Siguro mga kapatid, mas magandang pagnilayan din natin ang pananampalataya na mayroon ang sundalong ito. Siguro sa ating buhay marami tayong mga karanasan na nagdulot ng panlalamig, karanasan na nagdulot ng panghihina sa bawat isa sa atin. Ngunit hinahamon tayo na sa likod ng mga ito, huwag tayong bibitaw at manalig tayo sa Panginoon. Yung ating pagtitiwala ay minsan sinusukat ito sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Ngunit kung tayo ay palaging nakahawak sa Kanya anuman ang mangyari sa ating buhay, alam ko hinding-hindi tayo pababayaan ng Panginoon gaya ng pananampalataya na ipinahayag ng isang sundalong ito sa ating ebanghelyo. Sana magsikap tayo na huwag bibitaw sa Panginoon dahil siya lang ang ating sandigan at lakas. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo. Bigyan mo kami ng kaalaman, ng karunungan, upang sa gayon ay mapagnilayan namin ng mabuti ang mga karanasan na minsan nagdulot ng panghihina sa amin. Ngunit sa likod ng mga ito, hindi kami pumitaw sa aming pananalig sa iyo. Amen.